Magandang umaga po sa atin lahat. Ang kagandahan ng isang impeachment trial ay lahat po tayo ay nakakapanood at nakakapaghusga. Ang panawagan lang siyempre ng lahat ng panig ay dapat maging patas, even-handed ang application ng lahat ng rules of the Senate on impeachment cases. At as we proceed with the trial, matitesting at matitesting talaga yan. Kaya makikita natin sa mga darating na mga araw, linggo o kaya buwan kung gaano ba kahigpit ang pagtatrato ng presiding officer sa mga rules na inihain ng Senado bilang isang impeachment court. We do hope and we will continue to push for equality and even-handedness in application of all the rules that would apply to the prosecutors and to the others who are part of the prosecution team at pati sa defense at pati rin sa mga membro ng impeachment court. As you are all aware, ang pinag-uusapan natin ngayon ay confidential funds. Marami siguro kayo mga tanong mamaya tungkol sa mga nabanggit na mga testigo. We will be ready to answer your questions later. Thank you. Yeah, and also just quickly, we see yesterday na merong nangyaring pag-akusa galing sa defense panel against one of the members of the prosecution, saying that he has violated the sub judice rule. Ayaw na ho na sana namin ng pagtuunan pa ng mahabang panahon. At madaming pansintong bagay na ito dahil ito ay nagiging distraction doon sa mas importanteng usapin na ito ho yung naging mahalagang testimonya ng testigo natin kahapon. Gayunpaman, maganda na rin na mention na din ho ito dahil tulad ho ng sabi ni Kong Rene kanina, siguro kung meron tayong unang dapat tignan na naglabag sa subjudice rule na yan, huwag natin ho kalimutan na sa cloud din ho nitong subjudice rule na to ang Vice Presidente mismo. So nakita natin, nagkaroon ng progression sa kanyang attacks. Nagsimula sa attacks against the prosecution, accusing us of resorting to fabricating evidence, and manufactured narratives. After that, she attacked the integrity of the impeachment court itself, dahil sinasabi niya binabaduktot daw ang batas dito sa pagdinig na to. Nakakabahala ho yan, dahil nagbibigay ho yan ng prejudgment. Ang mga kababayan natin na may-aring maniwala dyan, pwedeng pagdudahan ho nila kung ano man ang maging paghahatol na ibigay sa kanya dito, lalo na kung hindi yan papabor sa Vice Presidente. Dahil nga isipin nila, hindi yan nanggaling dun sa tamang paraan at proseso, at hindi yan nakabatay sa mga ebidensya na linatag magkabilang panig dahil nagkakaroon sila ng impression na dahil nga pinaluktot ang batas dito sa proseso na to. So, gayon pa man, umaasa kami na magiging patas ang pag-apply ng impeachment court dito sa subjudice rule na to at ano pa mga patakaran na that governs these proceedings towards everyone involved.